itong isyo na nagaganap sa buong mundo. Bakit? Dahil ito po yung paghahandaan natin sa huling kapanahunan na muling pagparito ng ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoon sa Kristo na pinakamapangyarihan sa lahat. Ano ang sabi kanina na Bibi? Ano ang kanina basa? Na pagbaba ng ating bugtong at buhay na Diyos ay titipunin ang lahat ng kanyang mga pinili sa lahat ng dako. Ibig sabihin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa 4 na sulok ng daigdig. Diba? Napakaliwanag mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang mga bagay na ito, mga kaibigan ng mga kapatid, ay isang paalaala ng ating bugtong at buhay na Diyos. No? Isang panawagan sa ating bugtong at buhay na Diyos na ang lahat ng mga bagay na nagaganap sa sanlibutan ay paalaala sa atin na ang ating bugtong at buhay na Diyos na malapit ko siya. Diba? Idagdag ko po sa pahayag chapter 16 verse 17. Sabi dito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. May nagsalita ng malakas mula sa trono ng templo. Naganap na, kumidlat, kumunog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Talagang napakalakas. Diba? Ibig sabihin, meron pang kasunod na napakalakas. Diba? Ito ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ipagpatuloy ko sa 19. Nahati ang 3 bahagi ng malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Ibig sabihin, buong daigdig, pangkalahatan, nawasak ang lahat ng lungsod. Napaka mga kaibigan, mga kapatid, nakakatakot. No? Ito ang mga dapat natin paghandaan, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakatakot. Kahit nga, kunting baha lang, natakot na tayo eh. Diba? Pansin nyo, 1 oras lang o kalahating oras na pag-ulan. Asahan ninyo may pagbaha na pang nangyayari sa ating bansa. Yan pa lang, mga kaibigan, mga kapatid, natatakot na tayo. Ano pa kaya yung nakasulat sa banal na kasulatan na dapat natin paghandaan? Ito po yung panawagan ng ating bugtong at buhay na Diyos na dapat natin paghandaan. Diba? Pagpatuloy ko, hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom ito ng alak ng kanyang matinding puot. Napawi ang lahat ng pulo. Gumuho ang lahat ng bundok. Diba? Umulan ng malalaking tipak ng Nilo na tumitimbang ng bawat isa ng 50 kilos. Pero yan, mga kaibigan, mga kapatid. Malaglagan ka lang ng piso na Nilo na mula sa taas. Ano pa kaya 50 kilos? Ito, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po ito galing sa akin, ha? Galing po ito sa banal na kasulatan. Dahil pag hindi po namin sinabi ito, kampante tayo. Diba? Kampante tayo na, hindi pa yan, malayo pa yan. Ngunit, mga kaibigan, mga kapatid, paunti-unti, palapit na palapit yung panahon, mga kaibigan, mga kapatid. Pagpatuloy ko, sabi dito, at nilait pa nila ang Diyos dahil dito nakakapangilabot ng mga salong. Ibig sabihin, nangyari yung mga bagay na yaon, mga kaibigan, mga kapatid, hinulaan na sa banal na kasulatan. Nilait pa nila ang Diyos, sinisip pa nila ang bugtong at buhay ng Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamapangyarihan sa lahat. Diba? Sinisip pa. Bakit nangyari ang mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid? Sinisip pa nila ang ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamapangyarihan sa lahat. Diba? Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay isang wake-up call ng ating bugtong at buhay na Diyos na tinatawag sa ating gumising na kayo, sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Sa buong mundo, kailangan natin gumising. Gumising na tayo dahil nga nangyayari ng mga bagay nito. Kung sinabi ni Nanay Bibi kanina na papatay-patay yung ilaw. Ito po yung sinabi na gumising na kayo, huwag na kayo patulog-tulog sa pananampalataya natin sa ating bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos.
Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Pagsisihan natin, talikuran natin ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat maging handa tayo sa muling pagparito ng ating bugtong at buhay na Diyos. Ito po yung paghandaan natin. Huwag na tayong maghanda ng kung ano paman. Ito po yung paghandaan natin ang muling pagparito ng ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi nga ni Nanay Bibi kanina na sana tayo, no, pagbalik ng ating bugtong at buhay na Diyos ay kasama tayo sa mga pinili na no? Nakasama tayo sa pipiliin ng ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, sabi nga dito sa Lucas 21 verse 28, sabi dito, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Diba? Ano ang kanyang utos? Pag nangyari ang mga bagay na yan, mga katagutom, kahirapan, pagdurusa, gera, lahat, lindol, baha, bagyo, huwag kang, ang sabi na ating bugtong at buhay na Diyos, huwag kang malingkot, no? Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Ang sabi, kabaliktaran ang sabi na ating bugtong at buhay na Diyos. Kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay nito, maggalak kayo. Sabihin, magsaya tayo. Dahil nga po yung pangako ng ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo makapangyarihan sa lahat, magsaya tayo dahil malapit na ang pagbabalik ng ating bugtong at buhay na Diyos. Pag tayo matakot, mga kaibigan, mga kapatid, ibig sabihin, natakot tayo kasi hindi natin kilala ang ating bugtong at buhay na Diyos. Pag kilala natin ang ating bugtong at buhay na Diyos, magalak tayo dahil alam natin na tayo ililigtas ng ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Di ba? Nakakatakot ang mensaheng ito, pero pagdating sa dulo, napakaganda. Napakaganda ang mensahe ng ating bugtong at buhay na Diyos. Magalak tayo sa kahit anumang uri ng kapahamakan, biglang kamatayan, kadisgrasyahan, lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan kailangan natin itong magalak. Dahil yung mga utos ng ating bugtong at buhay na Diyos. Diba? Magalak tayo dahil laging nandiyan ang ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Totoo pong mangyayari ang mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating bugtong at buhay na Diyos, manatili tayo sa Kanya hanggang wakas. Ano ba ang ibig sabihin, manatili tayo sa Kanya? Kahit anong mangyari, tuloy tayo sa pananampalataya natin sa ating bugtong at buhay na Diyos. Kahit darating na yung panahon na lilitisin tayo, no? Lilitisin tayo, papatayin tayo, pupugutan tayo ng ulo, magpatuloy pa rin tayo sa pananampalataya natin sa ating bugtong at buhay na Diyos. Ibig sabihin, panindigan natin ang pananampalataya natin sa ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin natin bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, itong mensahe na ito, bagamat nakakatakot, pero nakakatuwa dahil sa pangako ng ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Diba, mga kaibigan, mga kapatid? Kahit na siguro sa simpleng kadisgrasyahan, simpleng kagalingan, tama po na ipagpapasalamat po natin sa ating bugtong at buhay na Diyos. Panginoong Jesucristo ang pinakamapangyarihan sa lahat. Yung mga piyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating bugtong at buhay na Diyos sa araw-araw, sa oras, minuto, ipagpasalamat natin sa ating bugtong at buhay na Diyos. Dahil po, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi na rin natin naranasan yung bagay na yan, yung mga kasakitan na yan, yung mga kunting palo sa atin ng ating bugtong at buhay na Diyos, hindi tayo tatawag sa Kanya. Totoo, hindi totoo. Diba? Yung mga mayaman, mga kaibigan, mga kapatid, nakalimutan po nila ang ating bugtong at buhay na Diyos. Napakalaking pagpapala na ibinigay sa kanila, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit ang pagpapasalamat nila sa ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nakalimutan. Yun po ang huwag natin kalimutan, mga kaibigan, mga kapatid. Magpasalamat tayo, hindi lang sa biyaya na pagkain, pera o anuman, no? Magpasalamat tayo pag-gising natin sa umaga ay nakahinga pa tayo. Magpasalamat tayo, nakagising pa tayo, kinaumagahan. Diba? Magpasalamat tayo sa ating bugtong at buhay na Diyos, Panginoong Jesucristo, makapangyarihan sa lahat.